Hello mga friendship! Konting kembot na lang, Pasko na. Nakapamili na ba kayo ng mga pangregalo nyo? Ako, konti na lang. Konti na lang natitirang budget ko for gift giving. Pero syempre mga friendship, dapat naka-budget pa rin tayo, no? Para sa mga ireregalo natin ngayong Pasko. Syempre, priority pa rin natin yung mga pagbabudget natin dyan. Okay? So guys, story time muna tayo for today's video. Naghahanap ako ng topic para sa inyo. I saw this story in YouTube. Naka-link to sa ating comment box. It's a story of a farmer named Samuel. Hindi ko alam yung origin ng country, pero at age 19 guys, nagkaroon siya ng opportunity na magpunta sa New Zealand. Dito siya nag-work, no? What struck me the most is yung sinabi niya na mag-isa lang siya sa New Zealand at kapag may nangyari sa kanya, wala siyang backup. So, syempre, tinagalog ko, di ba? Kaya siya kumuha ng life insurance. Then, last March 2022, na-diagnose siya ng testicle cancer. Pero ang weird dito, guys, wala raw siya nararamdaman na kahit ano. Walang pain. Pero weak siya. Kung iisipin mo, magsasaka ka, syempre, nakakapagod talaga yung work mo. Pero siguro unusual na talaga sa kanya yung pain or yung pagod, kaya nagpa-check up na siya. And that is where the story began. Na-diagnose siya ng stage 1 testicle cancer. For him who loved what he do and work 70 hours per week, pakiramdam niya, no, bigla na lang siya ng lumo. By that time, ang nagawa na lang niya was tawagan yung financial advisor niya para humingi ng tulong para ma-process yung claim niya. Ang nakaka-ano pa doon is nakalimutan daw niya yung coverage niya. Wherein, usual, no? Sa atin, yung mga client natin, kapag trusted nila yung financial advisor nila, talagang kinakalimutan nila yung coverage nila. But okay lang yun, no? Basta ang magandang ginawa niya, guys, tumawag siya sa financial advisor niya. Tapos sinabit niya lahat ng documents na kailangan or inihingi. At yung FA niya, siya na gumawa lahat for him, no? All he needs to do was wait for the surgery. So alam niyo mga friendship, no? When you get your insurance, iisipin niyo talaga gastos yan. Yes. Kasi yun naman talaga yung totoo. But remember, your peace of mind comes with a price. Pero kapag nandun ka na sa sitwasyon, katulad nung nangyari kay Samuel, mag-isa ka sa abroad, nagkatrabaho ka para sa pamilya mo, thank you Lord ka na lang talaga dahil kumuha ka ng life insurance. Diba? Kaya nga, it's not a matter of if. Always, it's a matter of when. When it happens, meron ka bang backup plan? Kaya ba ng backup plan mo? Or baka masyadong mababa yung coverage ng existing life insurance mo? This is the best time, guys, no? Para mag-reflect kayo sa life insurance policy na meron kayo. I-check nyo, balikan nyo, review. Baka yung insurance na kinuha mo noon na single ka pa, is hindi na fit para ngayon na may anak ka na. Yung life insurance kasi, guys, no, parang gulong yan. Hindi ito yung typical na spare tire coats, ha? Pero think your life as a vehicle. Di ba kapag lumalaking pamilya mo, kailangan mo na mas malaking sasakyan? Yung kahit pang 7-seater, sana, di ba? 7-seater like SUV or MPV. And those 7-seater na vehicle, guys, iba't ibang klase ang wheel niyan. Hindi mo pwedeng gamitin yung gulong ng bike or sa SUV. Gusto nyo pang na loob, wag. Maawa ka sa sarili mo. Yung gulong na yan, or yung gulong na sasakyan mo, parang life insurance na rin yan. Isipin nyo, guys, pinilit mong ilagay yung gulong ng motor sa Innova. First, hindi kasya. Second, ang pangit tignan, kaya huwag yung gagawin niya. Ang pinaka-importante sa lahat, yung third, delikado. Sadly, most of us, kagaya lang nitong scenario na to. We are underinsured. So guys, this 2023 ends, check your insurance policy and review your coverage. Para yung gulong mo, sakto sa buhay mo. So once again, guys, this is Pia Uy Alina, your financial advisor. I will help you to protect, invest, and achieve your financial goals. So bye for now and follow for more. Love, love!